Hello sa inyong lahat at welcome sa ating pagtalakay sa siyensya sa likod ng malusog na balat. Okay, bago ang lahat, isang special na pasasalamat muna kay Dr. Abdul Karim para sa content na ito na bahagi po ng isang one-year wound care training program. At mahalagang paalala lang ha, itong ating usapan ay suporta lamang sa inyong pag-aaral at hindi ito pamalit sa pagdalo sa mga mismong lecture. Okay, game na? Simulan na natin. Sige, umpisahan natin sa isang tanong na parang simple lang. Ano nga ba talaga ang cosmetics? Kasi alam nyo, yung sagot dito, magbubukas yan sa mas malalim na pag-unawa natin sa skin health. Kasi, di ba, pag narinig natin yung salitang cosmetics, anong unang naiisip natin? Lipstick, foundation, makeup, tama? Yan yung common na akala. Pero, ang totoo, sobrang lawak pala niyan. Sa katotohanan, sakop pala nito ang halos lahat. Mula sa skincare, sa hair care, syempre yung makeup, pati pabango. At eto pa, kahit yung mga personal hygiene products natin tulad ng toothpaste at shampoo, cosmetics din pala yun. Ang laki pala ng industry na ito sa buong mundo. At ito, tingnan nyo to. Ang pinaka-interesante dito, skincare yung may pinakamalaking parte ng market. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, para sa napakarami sa atin, hindi lang itsura ang mahalaga, kundi yung kalusugan at pag-aalagaan mismo sa balat natin. So, heto yung magiging roadmap natin ngayon. Titingnan natin kung ano ang nasa likod ng makeup counter, sisilipin ang ecosystem ng balat natin, bubuksan ang siyensya sa loob ng bote at pag-uusapan ang mga common skin conditions at ang pinakaimportante, ang prevention. Okay, first up, tingnan natin kung paano nag-evolve ang industriya ng personal care na ngayon way beyond the usual makeup counter na. Kasi ngayon, iba na ang consumer, di ba? Mas matalino na tayo. Hindi na tayo basta-basta naniniwala sa hype. Gusto natin, may siyensya, may ebidensya, may clinical trials, at syempre, gusto natin yung bagay sa atin, personalized. At dyan pumapasok yung mga bago at high-tech na gamit tulad ng AI sa pagsusuri ng balat. Ang galing! Okay, so naintindihan na natin yung trend sa industriya. Ngayon, let's go deeper. Literally, pag-uusapan naman natin yung balat mismo. Kasi, alam nyo, hindi lang to basta balot ng katawan natin isa itong buhay na ecosystem. Isipin nyo na lang na ang balat nyo ay parang isang munting lungsod, puno to ng mga residente, mga good bacteria, fungi, at iba pang microbes. Yan ang skin microbiome, at sila yung ating first line of defense, kaya napaka-importante na panatilihin silang balanse at masaya para maging healthy ang ating balat. Alam naman natin, lahat tayo tatanda. Normal yan. Pero may dalawang klase pala ng pagtanda ng balat. Yung una, yung intrinsic. Nasa genes natin yan. Nakaprogram na. Yung pangalawa, extrinsic. Galing naman yan sa environment at sa lifestyle natin. At dito tayo may magagawa. Dito tayo may control. At para lang magka-idea kayo kung gaano kaaga nagsisimula to, alam niyo ba na pagdating natin ng 20 years old, nagsisimula na tayong mawalan ng halos 1% ng ating collagen? Bawat taon? Grabe no, ang aga pala. At tuloy-tuloy lang yan habang tumatanda tayo. So kung may mga natural na prosesong bumabagal, paano natin matutulungan ang ating balat? Dito na papasok yung Section 3. Ano nga ba talaga ang laman ng mga skincare bottles na yan? Silipin natin yung siyensya sa likod nito. Tingnan natin ang isang modernong moisturizer. Para maging tunay na epektibo, mayroong itong tatlong mahahalagang sangkap. Una, humectants, parang mga moisture magnets. Pangalawa, emollients, sila naman yung nagpapakinis ng surface. At pangatlo, occlusives, ito yung nagsisilbing seal para hindi makawala yung moisture. Kailangan yung tatlong yan para sa A+ na hydration. Sa dami ng produkto sa market, lahat sila may kanya-kanyang pangako. Pero ano ba talaga yung mga sangkap na napatunayan na ng siyensya? Pag-usapan natin yung mga A-listers, yung mga heavy hitters ng anti-aging. Una sa listahan, syempre, ang retinoids. Ito yung ating renewal engine. Sila ang nagpapabilis ng pagpalit ng skin cells at nagbuboost ng collagen, a true powerhouse ingredient. Sunod, mayroon tayong antioxidants. Sila naman ang ating mga damage defenders. Isipin nyo na lang sila bilang kalasag ng balat laban sa polusyon at UV rays. At syempre, nariyan din ang peptides. Sila yung parang mga collagen coach ng ating balat. Nagpapadala sila ng signal sa ating balat na parang sinasabi, "Uy, gawa pa tayo ng mas maraming collagen." Tinutulungan nilang i-repair at patatagin ang balat.
Okay, ang ganda ng siyensya, no? Pero saan to nagiging super-duper critical? Sa clinical setting, lalo na para sa ating mga healthcare professionals, sa inyong mga nurses na araw-araw humaharap sa mga pasyenteng may iba't ibang kondisyon sa balat. Halimbawa, acne. Hindi yan basta isang pimple lang na biglang tumubo. May proseso yan. Nagsisimula sa sobrang langis, tapos magbabara yung pores, tapos magpipiesta yung bakterya ton, at boom! Pamamaga na ang resulta. 4 na stages yan. At para sa inyo na nasa healthcare field, napaka-importante na makilala ang pagkakaiba ng mga kondisyon tulad ng eczema at psoriasis. Minsan kasi magkamukha sila pero magkaiba ang sanhi at syempre ang treatment. Sa eczema, mahina ang skin barrier. Sa psoriasis overactive ang immune system. At lahat ng yan, lahat ng pinag-usapan natin ay nagtuturo sa atin sa iisang bagay. Ito na marahil ang pinakamahalagang aral sa lahat, lalo na para sa mga nag-aalaga. Prevention. Tandaan nyo yung extrinsic aging na napag-usapan natin, yung kaya nating kontrolin? Tingnan nyo to. 80%, 80% ng premature aging dahil lang sa araw. UV radiation. Ang laki no? Sobrang layo sa pollution at lifestyle. Oo, alam ko, may usap-usapan tungkol sa sunscreen at vitamin D. Baka hindi ako makakuha ng sapat na vitamin D, di ba? Pero alam nyo, malinaw ang sinasabi ng mga eksperto, ng mga dermatologist. Non-negotiable ang araw-araw na paggamit ng sunscreen. Mas matimbang ang proteksyong binibigay nito kesa sa anumang panganib. So dito tayo magtatapos. Ano ang pinaka-summary ng lahat? Eto po yun. Para sa inyo, mga nurses at healthcare professionals, ang inyong papel ay hindi lang sa paggamot, nasa pagtuturo din. At napakahalaga na alagaan ang balat ng inyong mga pasyente at syempre huwag kalimutan, alagaan din ang sarili ninyong balat, lalo na sa haba ng inyong mga shift. Ang siyensya, ang mga produkto, lahat yan tools lang. Pero ang pinakamabisang reseta, palaging babalik sa iisang bagay, prevention. Ang pag-iwas ang susi.